Sa mapagpalang araw po sa lahat. Sumainyo po biyaya pag-ibig kapayapaan ng ating Panginoon. So patuloy po tayo sa ating mga discussion about discipleship. Pero bago po yon, nais ko pong pasadahan, dagdag ko po dun sa pagninilay na binanggit ng ating kapatid si Sister Sonny. Pero kunin po natin ito sa konteksto na naisiparting sa atin ng Panginoon dahil ito po ay tungkol sa kaharian ng langit na inalimbawa niya po sa isang buto ng mustasa at dinugtong niya yung lebadura. So mga kapatid, ang ebanghelyo po ngayon ay naglalahad ng dalawang maikli, ngunit napakasagana sa kahulugan ng talinhaga. Ang buto ng mustasa at ang lebadura. Bakit po mahalaga na maunawaan po natin ng tama ito? Kasi bawat isa po ay nagpapakita ng kakaibang aspeto ng misteryo ng kaharian ng langit. Mahalaga po ito, kaya sinabi ng Panginoon, tungkol po ito sa kaharian ng langit. Amen po. So magkasamang itinutuon nila ang ating pansin, yung buto ng mustasa at ang lebadura, itinutuon po nila ang ating pansin sa mapagpakumbabang simula, the humble beginning, at nakatagong kapangyarihan ng kaharian ng Diyos na tahimik ngunit hindi mapipigil na kumikilos sa mundong ating ginagalawan at sa loob ng kaluluwa natin bilang mga tao. So sa talinghaga po ng buto ng mustasa, take note, ang buto ay madalas na binibigyang kahulugan bilang mismong ang ating Panginoong si Jesucristo bilang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi. So, ang Panginoong Hesus po yun. Inilalarawan nito ang pagiging nakatago at tila walang halaga ng buhay ni Kristo nung siya'y namuhay sa lupa mula sa pananaw ng mundo, sa pananaw ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Siya po ay pumasok sa mundo ng walang ingay, walang garbo, isinilang sa isang yungib sa Bethlehem, tumakas papuntang Ehipto nang siya'y ipinapapatay ang bagong silang na ito at lumaki sa mapagpakumbabang nayon ng Nazaret. Ang kanyang pagka-Diyos ang walang hanggang salita na sa pamamagitan niya ginawa ang lahat. Kaya nga po yung dabar, mahalaga po yung word na dabar. The word ay natakpan ng kanyang pagiging tao. Kahit nung siya po ay nakapako sa krus, ang kanyang pagka-Diyos ay nakatago sa mata ng mundo kasi napakaliit ng tingin sa kanya. Ngunit mula sa butong ito ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus na nagpakababa, ang lubos na pagbaba sa kahirapan patungo sa kamatayan, doon po sumibol ang tagumpay ng muling pagkabuhay na sumira sa gapos ng kasalanan at ng kamatayan. So sa kanya pong muling pagkabuhay, si Kristo ay naging pinakamalaking halaman. At tulad ng sabi ng talinhaga, ang mga ibon sa himpapawid ay pumupunta at naninirahan sa mga sanga nito. So kung titignan po nating mabuti, ang larawang ito ay madalas na naunawaan natin bilang simbolo ng simbahan, ang mystical na katawan ni Kristo, kung saan tayong mga tao sa mundo ay nakakatagpo ng kanlungan, ng pagkain, ng kapayapaan, at ng walang hanggang pag-asa. Sa kanya po tayo sumisilong. Ang buto ng mustasa ay kumakatawan din po kay Kristo na itinanim sa loob ng bawat kaluluwa ng mga taong nananalig sa kanya. Kapag siya ay tinanim sa matabang lupa ng ating puso, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, panalangin at mga sakramentong tinatanggap po natin, siya ay naguugat at lumalago at binabago nito ang ating buhay mula sa kaloob-looban. Kaya kahit ang kanyang presensya ay maaaring magsimula po sa atin nang hindi natin napapansin. May kapangyarihan po itong lumawak ng higit sa anumang sukat. Mula sa butil ng mustasa na napakaliit, magbubunga hindi lamang po sa ating buhay, kundi sa buhay ng lahat ng ating nakakasalamuha. Sa huli mga kapatid,
Ang paglago na ito ay magtatapos sa bagong langit at bagong lupa na pinangako sa atin, kung saan ang premyo, ang kaharian ng Diyos ay ganap na mayahayag sa ating lahat. So, ang pangalawang talinhaga, ang lebadura, ay nagpapahayag naman po ng parehong katotohanan ngunit sa ibang paraan. Ang lebadura po ay madalas na binibigyang kahulugan bilang si Kristo o ang kanyang biyaya at grasya na tinatanggap natin, na tahimik at epektong kumikilos sa atin. Kapag ito po ay hinalo sa 3 takal ng harina, unti-unti nitong binabago ang buong masa. Sumisimbolo po ito sa tahimik na gawain ng biyaya at grasya sa loob ng ating pagkatao at kaluluwa. Dito po, si Kristo ay hindi lamang kasama natin, kundi nasa loob natin. Pinapabanal ang bawat bahagi ng ating pagkatao mula sa panlabas. Sa ibabaw po, ang mga talinhaga ay tila simple, di po ba? Ngunit naglilihim ito ng mga banal na katotohanan sa mga lumalapit ng may kawalang pakialam o pagmamataas. Meaning sa mga mabababa ang kalooban, yung walang yabang. Ngunit para sa mga tumatanggap nito ng may pananampalataya at pinagninilayan ng may panalangin, ang Espiritu Santo po ang nagbubukas ng panloob na kahulugan. Kaya nagiging madali ang pangunawa natin sa mga talinhagang ito. Ang matagal na pong nakatago mula pa sa simula ng paglikha ay naihahayag na po ngayon. Hindi sa marurunong at mayayabang, hindi rin sa matatalino ng mundong ito, kundi sa mga mapagpakumbabang puso at labis na nanalig sa Panginoon. Sa ganitong paraan po, ang mga talinhaga ay nagsisilbing paaralan ng banal na karunungan na nag-aanyaya sa kaluluwa na lumalagpas sa panlabas na anyo tungo sa kalaliman ng walang hanggang plano ng ating Diyos. Amen po? Kaya nga po, kung pagninilayan po natin, ang tatanong natin, paano po kumikilos si Kristo sa ating buhay? Amen po? Dapat napapansin po natin ang tahimik na paglago niya sa ating kalooban. Yung pinapakain po ba natin ang bini ng kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin, ng mga sakramento, at pagbabasa natin ng banal na salita niya? Mga kapatid, ito po ang pinakasentro at kahulugan sa tamang konteksto ng ating binasa sa Ebanghelyo ngayon. Mahalaga po, binanggit po ni Sister Sonny, yung pagsasalita. Katulad ng binahagi niya, no, sa maliit na salita na sinabi niya, lumaki. Di po ba? That's why my talk for today, kadugtong po nung nakaraan. Ang topic ko last Monday sa inyo, walk like Jesus. Today, my topic is talk like Jesus. Amen po? So, to talk like Jesus, bakit mahalaga? Because this is the power source of walk like Jesus. So, nakapansin nyo, ang series po tayo, nag-elevate po ang ating mga teaching. So, mula dito, babasahin ko po ang ating main passage o reading. Mula po sa Ebanghelyo ni San Juan, talata 15, talata 7 hanggang 10. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Take note mga kapatid, to talk like Jesus, binigyan din yan sa verse 7 ng binasa ko sa inyo. Sabi niya, kung mananatili sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita. The word, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at mangyayari para sa inyo. Napakaganda pong pangako po ito sa lahat ng nananatili sa pagsasabuhay at paggamit ng tamang salita. Ito po ang salita ng Diyos. Binanggit din po kanina ni Sister Violeta sa kanyang worship. Dun sa endpoint niya, ang sabi niya,
Napakaganda po nung binanggit niya. Ang salita ay nakakapagpagaling. Kaya nga, we should talk like Jesus. Take note, ang pangako po kasi niya, anuman o anything ang hingin natin. Amen po? Mangyayari ito para sa inyo, sabi niya. So, anuman, ibig sabihin walang pasubali, kayang ipagkaloob ng Panginoon. The big idea here, my dear brothers and sisters, is a disciple who walks like Jesus must first talk like Jesus. When we say talk like Jesus, salitang nagbibigay ng pag-asa, ng kagalingan, ng pananalig. Amen po? Nag-i-invoke ng pananalig. Talking with God plus listening to God, it will be equivalent to abiding life, meaning nabubuhay ka na at sumusunod sa ating Panginoon. Now, bakit mahalaga ang magsalita katulad ng ginagawa ni Jesus o pakikipag-usap o dialogo? Why talk like Jesus? You see, my dear brothers and sisters, Jesus, if you see Him, nung dumating siya at nagkatawang tao, sabi ko nga, nagsimula siya sa mapagpakumbabang simula. But He is the most busiest man. Jesus was the busiest man nung dumating. Pero siya rin po ang pinaka-prayerful. Bakit po naging prayerful siya at masasabi nating mahalaga at may halaga sa Panginoong Yesus at pinahalagahan niya to? For 3 reasons. First, He drew His strength from the Father. Kinukuha niya ang kanyang kalakasan mula sa Ama. That's why He always talk and connect with the Father. Jesus prays in a solitary places. Nagdarasal siya sa isang matahimik na lugar sa ilang. Amen po? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 35, madaling araw pa lang umaalis si Jesus at nananalangin sa ilang. Amen po? So, nakikita po natin, iniiwan po niya ang mga bagay na mahalaga sa kanya upang magtungo sa isang lugar na kung saan buong katahimikang nakikipag-usap siya sa ating Panginoon. Kasi doon po siya nagre-recharge. Doon niya kinukuha ang kanyang kalakasan. Kapatid, madaling araw, kung saan tulog ang lahat, kung saan walang muwang ang mundo. Pero doon niya kailangang magkuha ng inspirasyon at kalakasan sa Panginoon. Marami po sa atin, hindi napapansin, ginigising sila ng Espiritu ng Panginoon madaling araw. Ako po, kahit anong puyat ko, o halos 1 oras pa lang ang tulog, nagigising po ako ng before mag 3 o'clock at hanggang alas 5. Yan po yung aking holy hour. Tinatawag din ng iba na 4th watch. Bakit mahalaga ito? Kung napansin niyo po, mga kapatid, sa madalas na nababasa natin sa Ebanghelyo, kapag nananalangin ng Panginoon, nandyan yung sinama ang kanyang mga disipulo. Yun po kasi yung panahon din na nandyan ang kalaban, gumagalaw. Kaya sabihan niya, huwag kayong tutulog-tulog. Kaya kapag kayo'y nagigising ng alanganing oras at ganong oras, take time to talk to Jesus. Take time to talk to our Father. Amen? And feel His Holy Spirit. Amen? Doon po tayo kumuha ng lakas. Mag-recharge po tayo. Huwag po yung babalik tayo karakaraka sa ating tulog o kaya bubuksan at titignan ang social media o kung sino ang nag-text o nag-message sa atin. Amen? Jesus Himself is so prayerful that He always talked to our Father, to His Father. He talked to His Father. That's why we too must talk like Jesus. Amen po? Number 2, He made His decisions with the Father. Bago siya magdesisyon, nakikipag-usap sa Ama. Amen? So sabi po, ng panahon ding yon, kapag umaakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nananalangin sa Diyos, kinaumagahan, mga kapatid, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya sa kanila ng 12 na pinangalanan niyang mga apostol. Mga kapatid, bago siya pumili at gumawa ng major decision, ayaw niya ring magkamali. Kino-confide niya sa Ama. Hinihingi niya ang paggabay. Sa atin, mga kapatid, hinihingi po ba natin ang gabay? Nakikipag-usap po muna tayo
ba tayo sa Panginoon bago ba tayo magdesisyon? Tinatanong ba natin, Lord, ito po ba ang kalooban mo sa akin? Lord, ito po ba ang tamang desisyon? Jesus himself prayed to his Father for the decision bago po siya pumili ng 12 apostoles niya. Buong gabi na nalangin bago pumili siya ng 12 apostoles. Pangatlong reason, bakit ang Panginoon ay nakikipag-usap sa Ama? Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 22, talata 42, Luke 22, verse 42. Ang sabi po niya, bago po siya tuluyang arestuhin at humarap sa kanyang pagdadalamhati sa krus, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be alone. Ama, kung maaari, ilayo mo ito sa akin, ngunit hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo. Mga kapatid, there are some time na tumalapit tayo sa Panginoon na parang dinidiktahan natin ang Panginoon. Amen po? Pero mahalaga po na tularan natin ang ating Panginoong Jesus. Anak siyang totoo. Diyos na totoo. Anak ng ating Panginoong Ama. At totoong Panginoong anak na tagapagligtas. Ngunit siya rin mismo, hindi niya pinangungunahan sa decision making ang Ama. Kung hindi, nagpapasailalim siya, nagpapasakop siya sa kalooban ng Ama. Truth is, we cannot walk like Jesus if we don't talk like Jesus. Kailangan po kapag nagsalita tayo at nangusap, una sa lahat, nakikipag-usap tayo, sumasangguni sa Panginoon bago tayo magbitaw ng salita. Makikilala tayo na tunay tayong mga lingkod, tunay na Kristiyano at tunay na mananampalataya at disipulo sa pamamagitan kung paano tayo magsalita. Tama yung sabit and example ni Sister Sonny bilang kanyang latest na kanyang naranasan sa kanyang mga kasamahan. Instead na palakihin niya yung gusot at yung tampuhan o napipintong mga humors o kung anumang slandering o pag-uusap sa talikuran ng isang kapatid, naging fair siya at hindi nang husga. Napatay niya ang anumang umpisa ng mga malicious na salita na divert sa maganda. Maganda po na ganito tayo. Ang bago lumabas sa bibig natin, dapat katwangis tayo ni Kristo. Lumalabas sa bibig natin, katulad ng sinabi ni Sister Violeta, mga salitang nagbibigay ng kagalingan, mga salitang nagpapagaling, salitang nagko-comfort, salitang nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Because the mouth speak what the heart is full of. Makikilala tayo bilang mga disipulo at tagasunod ng Panginoon at tunay na Kristiyano kung tayo ang lumalabas sa bibig natin ay maganda at kawangis na ng ating Panginoon. Kung ano ang lumalabas sa bibig natin, yan po ang nilalaman ng puso natin as the Bible speak. Meaning, kung laging ang Panginoon ang pinag-uusapan natin, we always discuss about the Lord. Nagbabasa tayo ng Ebanghelyo, nakikinig tayo ng sharing, nakakakinig po tayo ng homilia sa simbahan, at nakakarinig po tayo ng magagandang talks at mga mararami pa po. So dapat lamang po mapuno tayo ng mga salita ng Diyos, hindi lamang po sa ating puso, kung hindi pagharian tayo ng salita ng ating Panginoon. Tulad ng butil ng mustasa, katulad ng sa Panginoon. Amen po, yumayabong tayo, pati na sa kaalaman tungkol kay Kristo. Because if you are so full of God, His love, of His graces, His promises, you will surely be a vessel of His words. That's why you can talk like Jesus. Amen po? So, mula dito, hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng 4 na principle na dapat meron tayo taglayin so that we can truly talk like Jesus. Number 1, maintain daily conversation with God. Sabi po ng Panginoon, ang invitation niya sa atin, come to me, lumapit kayo sa akin. Sabi po sa Matthew 6 verse 6,
Kapag ikaw ay nananalangin, hindi na kung ano-anong palabok o kung ano pa ang sinasabi mo. At hindi yung nagpaparangal ka at umaakit ka ng pansin sa iba. Nagpapakita na parang banal na nalumuluhod, may hawak na malaking rosaryo at kung ano-ano pa, pero taliwas na lumalabas sa bibig. Tatawagin po tayong hipokrito kapag iba ang lumalabas sa bibig natin. Kung tayo po'y magdarasal, ang panukala at exhortation o encouragement sa atin, nakasulat po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 6, versikulo o talata 6, Matthew 6:6, ang sabi po niya, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, at manalangin ka sa Ama. Amen? So wag po tayong katulad daw po ng iba na kapag sila ay nananalangin, parang mga pagano, kung ano-anong sinasabi at nagpapakitang gilas, wag daw tayong gagaya sa kanila. Dahil alam naman po ng Ama, ang lahat ng kalooban natin, hindi pa man binagbigkas ng ating mga labi, basang-basa na tayo ng Panginoon. So ano pong ibig kong ipahulugan dito? Hindi po ritual, kung hindi relasyon ang dahilan kung bakit tayo merong daily conversation sa Panginoon. Pinapalawak, pinapalalim natin, pinag-aalab natin ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi lang ito yung nakasanayan, hindi lang ito yung nakalamulatan at nakakamatayan natin. Hindi lang ritual na parang mga litanis lang ang binibigkas natin ng paulit-ulit. Kapag may relasyon ka, nasasabi mo kung ano ang laman ng dibdib mo. Para kang nakikipag-usap sa kaibigan. Yung araw-araw kapag nakikipag-communicate ka, lumalalim ang pagkakakilanlan nyo sa isa't isa at lalo kayong napapalapit sa isa't isa. At dapat i-apply din natin sa ating buhay ito. Yung sa umaga pa lang pagkagising mo, kakausapin mo na ang Panginoon. Hindi lang sa pagpapasalamat mo na gumising ka pa at dumilat at ginising ka pa niya, may bagong buhay. Pero itatanong mo sa Kanya at isasangguni mo sa Kanya buong araw, gagaya ng araw ng Lunes na ito. Sa maaga pa lang, ang tanong mo, Lord, ano ang plano mo sa akin ngayon? Amen? At sa kalagitnaan ng araw, kapag nasa kalagitnaan ka na ng buong araw mo, marami kang dadanasin. Kung nasa trabaho ka, kung nahihirapan ka, o kung ano man ang hinaharap mo, isasanggunin mo pa rin, Lord, tulungan mo ako dito. Amen? At sa gabi, bago ka matulog, sasalaminin mo ang iyong mag-araw, maghapon. Paano ka namuhay itong mag-ahapon? Ano yung naging araw mo? Naging fruitful ba? Naging blessing ba? Kaya nga, bago ka matulog, ang lalapit mo sa Panginoon, Ama, Lord God, salamat po. Nakaraos po ang maghapon. Salamat po sa lakas. Salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na napagtagumpayan ko sa araw na ito. At sasalaminin mo rin, nagkamali ka ba sa pagsasalita, sa pag-iisip, at sa kung ano ang ginawa mo. At sasambitin mo sa Kanya, patawarin mo po ako sa lahat na naging pagkakasala at pagkukulang ko. That is to maintain the daily conversation with God. From morning to evening. From sunrise to sunset. Amen po. Ngayon ang tanong dito sa first na ito, in maintaining daily conversation. May appointment ka na ba kay Lord araw-araw? Ibig sabihin, nakikipag-appoint ka ba kay Lord araw-araw? Hindi mo ba nami-miss ang pakikipag-usap sa Kanya? Yung conversation mo ba? Amen? So yun po yung tanong sa number 1 natin na maintain daily conversation with God. Number 2, listen to God's words. Sabi ni Lord, listen to me. Ang sabi po sa John 27 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So two-way po ito. Nakikinig tayo at nakikilala tayo ng Panginoon. At sumusunod tayo sa Kanya. So ibig sabihin nito, prayer is two-way. We talk to God whenever we pray, and God talks back through us through His words. Kaya nga, number 2 natin is listen to God's word. Amen po? Paano natin may apply ito sa buhay natin?
Araw-araw, at least read one chapter. Amen po. Mag-book reading method po kayo. Umpisahan nyo sa Matthew, umpisa kayo sa Gospel of Matthew, 28 chapter po yan. Mag-umpisa kayo, kung hindi ka, kung may kabalahan kayo, be sure na makapag-umpisa kayo makapagbasa ng isang chapter. At doon sa chapter na yan, mag-reflect po kayo doon sa binasa nyo. Sa pagre-reflect mo, tanungin mo si Lord. Lord, ano ang sinasabi mo dito? Kasi salita niya yan eh. Sabi nga, katulad ng binasa ng Ebanghelyo ngayon, malalim, talinhaga. So tatanungin mo si Lord. Magre-reflect ka at tatanungin mo siya, Lord, ano ang mensahe mo ngayon? Ano ang sinasabi mo, Lord? At kapag naunawaan mo na ito, after ng reflect, read, then reflect, after nang mong mag-reflect, you should respond. Ang sasabihin mo dahil naunawaan mo na, katulad ng butil ng mustasa at lebadura, pag naunawaan mo na, ang isasagot mo, Lord, handa akong sumunod. Tatalima ako. And then, finally, take a rest. Anong ibig sabihin ng rest? Magtitiwala ka. At sasabihin mo, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Kaya papayapain mo na ang puso at kaisipan mo. Kasi sa binasa mo, nagbasa ka ng isang chapter, nag-reflect ka, tinanong mo si Lord. At nung maunawaan mo yung sagot ni Lord, sumagot ka na, yes Lord, sasagot ako. And then yung rest, ibig sabihin, ipinapaubaya mo na at nagtitiwala ka na sa Panginoon sa mensahe niya sa iyo. Ngayon, ang tanong dito, para ma-apply mo sa buhay. Kapatid, kailan ka huling nakinig sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan? Nangungusap po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Kahit na po ako speaker nyo dito, ang ginagamit ko po, ang discussion ko po ay hinahango ko sa kanyang salita. Hindi po kasi pwedeng opinion ko lang. Kapag opinion ko lang, sasablay po ako. Dahil sa aking pagiging tao, marami po akong kakulangan. Kaya ginagamit po natin ang salita dahil ito po ay ang pamantayan ng lahat ng pamantayan, and we can never be go wrong kung ang salita ng Diyos ang ating pag-uusapan, pagninilayan. So ang tanong, kailan ka huling nakinig sa Diyos sa pamamagitan ng salita? Amen po? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan o ng Bible. Amen? So listen to God's word. That is number 2. At number 3, approach God with sincerity. Lapitan po natin ang Panginoon ng may kapuruhan at sinserong kalooban o puso. Kasi ang Panginoon, ang paanyaya niya sa atin, be real to me. Maging tunay tayo sa Kanya. Meaning, hindi po natin siya binobola o pinepeke. Amen po? Wala naman tayong may tatago sa Diyos. Kaya, ibuhos na natin sa Kanya kung ano nasa kalooban natin, sa kaibuturan ng ating puso, ilahad natin ang nilalaman nito. Kay Jesus, mga kapatid, pwede lahat. Pwede tayong lumapit ng tumatangis o lumuluha. Pwede nating buksan ang ating galit. Pwede nating buksan ang ating takot. Pwede nating buksan ang ating pagod. Sa awit, tulad din Jesus sa loobin, Father, if you want, you can take away this cup from me, but thy will be done. Yun po yung sinabi ng Panginoon. Amen po? So mga kapatid, as to apply this in our life, wag po tayo magpe-pray lang na parang yung mga dekahon o dinumero na kinopya lang natin galing sa iba. Amen po? Dapat sabihin natin kay Lord, pagod na ako. Lord, natatakot ako para sa pamilya ko, etc. etc. Lord, hindi ko kaya. Ibig sabihin, taong-tao at tayo yon. Tulad ng isang anak
na lumalapit sa kanyang mga magulang. Yung hindi tayo nahihiya kasi alam natin bukas ang ating Panginoon. Punong-puno siya ng pangunawa, ng habag at ng grasya at nakikinig siya sa atin. Amen po. Huwag po tayong magtatago sa kanya dahil wala tayong pagtataguan na hindi niya malalaman. Dahil wala pong naitago sa dilim na hindi nailantad sa liwanag. Hindi natin pwedeng paglihiman ng Panginoon. Hindi natin siya pwedeng pekein na sinasabing, "It's okay." Kapag nagtanong yung iba, "Sister, okay ka lang?" Sinasabi natin, "Okay lang po sis." Kanina sinimula ni Sister Fel, "Kumusta ka na sis?" Hindi ako sumagot. Pero sa Panginoon, binubuhos ko yan lahat na ako feeling okay, pero iniinom ko na ng mga pain reliever ko, Tramadol. Pangalawa sa morphine kasi sa sobrang pain halos ang buo kong katawan. Dahil ang mga may sakit sa akin ay ang aking mga buto. Dahil sa bone marrow po nagsisimula. In-MRI po ako nung Saturday. Supposedly dapat ang MRI ko po nung Wednesday. Pero nung pumunta po kami sa nung Wednesday dahil maga po ang mga buto-buto ko at mga tuhod, tinanggalan po ito ng mga tubig. Sobrang sakit dahil wala pong anesthesia. Pagkatanggal ng mga tubig, dugo na ang lumalabas. Pero alam niyo, sa loob ko, sinasabi ko yan sa Panginoon, Lord, ang sakit. Pero sinasabi ng aking puso't kalooban, katiting lang yan sa lahat ng mga pinagdaanan ng ating Panginoon. 5,000 latay at sugat, sumasama ang laman at dugo sa bawat latay at hugupit na dapat tayo ang tumatanggap. Kaya tanggap ko po, nakabahagi ako sa paghihirap ng Panginoon. Dahil wala pa yan sa ginawang sakripisyo ng Panginoon sa ating pagiging makasalanan. So nung Wednesday po, hindi po natuloy ang MRI. Kailangan pa po nila akong i-fasting at bawasan ng tubig sa aking katawan at buto. Kaya nung Saturday po natuloy na ang MRI. At sa Miyerkules ko po malalaman ang resulta. Ang tanong niyo, kumusta na ako? Mabuti dahil sa grasya, habag at biyaya ng Diyos. Mabuti dahil nagpapadala po siya ng mga bukas ang loob. Alam niyo po kung bakit umabot po ng 60,000 ang lahat ng gastos. Bilang isang full-time missionary lang at single mom, saan ko po kukunin yan? Amen po. Umaasa lang po ako sa mga pagtutok at sa mga habag ng kapwa. Pero dahil hindi po ako nakakapagtok ng personal, maliban po sa inyong online na ganito, wala po akong mapagkukunan. Katunayan, kami po'y nakikitira sa Balae ko lang. Wala po kami sa bahay namin sa Malabon dahil yung bahay po namin hindi na nawalan ng tubig sa loob. Amen? Pero idinadaing ko 'to sa Panginoon, hindi po sa kung kani-kaninong tao. Hindi ko rin po ito pino-post sa Facebook ko. Sa Panginoon ko ito binubukas. Kailangan ko maging sincere sa ating Panginoon. Kahit alam na niya, kailangan tulad ng isang anak, marinig niya ang hinaing ng puso. Amen po. So mga kapatid, God is so good. Dahil hindi ko pa man po binibigkas, nagpapadala po siya ng mga mabubuting Samaritano. Nagpapadala po siya ng Simon Sireneo, na katulad nung siya nabibigatan sa krus, may bumitbit sa krus. At ilan po sa mga kapatid natin sa pananalig na nandirito, kabahagi po. Hindi ko na po bibigkasin ang inyong mga pangalan, pero kasama ko po kayo sa panalangin ko sa aking holy hour. Binabalik ko po sa inyo ang pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Panalangin ko ibalik ito sa inyo ng siksik-liglig at umaapaw dahil sa inyong bukas na puso, sa inyong pakikipaghapwa. Amen po. Kayo po ang extension ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga katulad namin na misyonaryo lamang. Binabahagi ko sa inyo ang pangako niya sa Mateo 10:42. Ang sino mang nagbigay sa inyo, wika niya sa kanyang mga disipulo, dahil kayo'y mga pinadala ko. Ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong malamig, malamig na tubig, kailanman hindi na sila mawawalan ng gantimpala. Umasa po kayo sa lahat ng sa inyong mga kapatid na naging kapatid ko, hindi lamang po sa mga pagkakataon na tayo'y nagkakausap sa ganito, kung hindi, pati na rin sa pagiging magkadugo kay Kristo, ibinabalik ko po ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Matthew 10:42. Amen po? Na kailanman hindi na kayo mawawala ng pagpapala. At katulad po nga ng sabi ko sa pangatlong
principle na ito, approach God with sincerity. Sa Diyos ko po lahat idinudulog. Ngayon kapatid, ang tanong, ano yung hindi mo pa nasasabi kay Lord sa mga oras na ito? Amen? So pang-apat po at panghuli na principle, pursue God's will. Pursue God's will. Ang kalooban ng Diyos ang ating isabuhay at isulong, hindi yung ating kalooban. Dapat may alignment with God ang lahat ng ating gagawin. Kumbaga, katulad ng Panginoong Hesus, sinabi niya sa Ama, not my will but yours. Father, if you want, you can take away this cup from me. Sabi po niya sa Lucas 22:42, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama, ang masusunod. Amen po? Ang goal po ng prayer, kapag lumalapit tayo sa Diyos, hindi para baguhin ang isip niya. Kung hindi, o maimpluwensya. Kung hindi, ito ay para baguhin ang puso at pagkatao natin. Nababago kasi alam natin kailangan nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Tanggapin kung ano ang plano niya sa atin at wag natin siyang pangunahan. May mga pains tayong dinadaanan kasi bahagi ito sa plano niya upang nang sa gayon mapuspos tayo ng kanyang biyaya at mas maramdaman natin, kapatid, I can attest to you. Lubos kong nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos that He is my provider sa ganitong pagkakataon kasi po siya talaga ang aking provider. Sa isang taong walang partner, si Lord ang kasama ko. Pero naitataguyod ko ang lahat ng mga pangangailangan pati na sa aking mga anak at apo. At sa ganun pong pagkakataon na yung mga hindi kayang pagalingin ng medical, siya rin po ang nagpapagaling. Kaya nga po, dineclare ko na ng buong pananalig na sa Wednesday, yung kinunan sa akin ng Sabado, I am declaring na wala pong surgery. Sabi po kasi sa akin, maaring dadaan ako sa mga operasyon at ilang operasyon. Pero ang sabi ko, Panginoon, hindi mo iaalaw yan. Dahil babalik na ako sa misyon, papalaot na ako muli at kung saan-saan mo ako papadala. Hindi ko kailangang maanuhan ng paa o kung saan naman ako operahan. Kasi ikaw po ang kikilos, i-bless mo po ako miraculously. Amen? So at the end of our every prayer, ang lagi po natin dapat sabihin, Lord, sige, hindi na ako, hindi na tungkol sa akin, ikaw na po ang masunod. Ngayon ang tanong, ano yung pinipilit mo kay Lord na dapat isurrender mo na? Yung ikaw ang nagpupumilit, Lord, ayaw kong bitawan to, yung pinanghahawakan mo. Ano yun ngayon, kapatid? Amen? At dapat wag mo na siyang pagdudahan. Sabi po sa James 1 verse 6 o kay Santiago, humingi, humingi siya ng may pananampalataya at dapat walang pag-aalinlangan. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, I have this challenge for all of you for this week. I am giving you the 555 challenge para hindi po mahirap para sa inyo dahil alam ko po marami po ang busy sa inyo. So yung 555 challenge, ano po yan? Simpleng-simple lang po. 5 minutes word of God, magbasa ka, maglaan ka ng 5 minutes every day. Tapos 5 minutes talk o makipag-usap ka sa Panginoon at 5 minutes listening in silence. Amen po? So ang total po niyan 15 minutes para kay Lord araw-araw. Amen po? Madali po yan para sa atin. That's our 555 challenge for this week. Tungkol po dito sa talk ko sa inyo na talk like Jesus. Amen? At sa aking pagtatapos, let me give you my prayer for all of you. So, sa maikling katahimikan, mga kapatid, hayaan niyo pong ilid ko kayo into a prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, dinadakila ka po namin. Maraming salamat po, Amang nasa langit. Dahil tinuruan mo po kami ngayon kung paano kausapin ka katulad ng aming Panginoong si Jesus. Panginoong Jesus, sa mga oras na 'to patawarin mo po kami. Sa mga araw na mas marami kaming reklamo kaysa pasasalamat. Sa mga araw na mas madaldal kami at nakikipag-usap sa tao kaysa sa iyo. Sa panahong kailangan kami ay makinig, turuan mo po kaming maging tahimik para marinig ka namin. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami sa panalangin.
Kapag hindi namin alam kung anong dapat naming bigkasin at ipanalangin, manalangin ka para sa amin. Gisingin mo po kami tuwing umaga. Bigyan mo kami ng gutom sa salita mo. Gawin mong lugar ng kasiyahan ng presensya mo sa aming buhay at hindi burden. Ama, sa mga oras na to, itinatalaga namin ang bibig namin. I-bless mo po ito. Nawa ang una naming salita tuwing gigising ay, salamat po, Ama. At nawa ang huling salita bago kami matulog ay, Ama, nagtitiwala ako sa iyo. At sa buong maghapon, ang bigkasin namin, Jesus, kasama ka namin sa aming lakbayin. Itinataas ko rin po sa iyo ngayon ang lahat ng may karamdaman, Panginoon. Ikaw ang dakilang manggagamot. Hipuin mo po sila sa mga oras na to sa lahat ng parte ng kanilang may karamdamang katawan. Hawakan mo sila. Itinataas po namin pati na rin ang aming pamilya, ang mga katrabaho, ang mga kasama sa komunidad, ang mga kasama sa misyon at simbahan, at ang mga alalahanin namin. Hindi namin dala-dala o kakayanin lahat ito, Panginoon. Ipinagkakaloob po namin ito sa iyo ngayon. Ama, tulad ni Jesus, sinasabi po namin ngayon, hindi ang kalooban namin, kundi ang kalooban mo ang masunod sa buhay namin. Kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi namin maintindihan, magtitiwala po kami. Dahil alam po namin ikaw ay mabuti at ang plano mo ay mas maganda at higit sa plano namin. Sa ngayon, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat. Maraming salamat po, Ama, dahil nakikinig ka. Hindi po kami kailangang sumigaw dahil narinig mo pati na ang bulong ng aming puso. Hindi namin kailangan maging perpekto dahil tinatanggap mo kami. Sa pangalan mo, Jesus, na siya nagtuturo sa aming manalangin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kami po ay nagpapasalamat. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara nung unang-unang at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. And enjoy talking like Jesus. Amen po. As you walk like Jesus, Amen. let us talk Thank you like po, Mr. Jesus. P. Maraming salamat po. Salamat po, Brother Grover, at sa inyo pong lahat, Sir, mga kapatid. Sister B, marami po salamat talaga lagi-lagi. Amen po. At unay sa Panginoon, naalaala ko po ngayon na hindi man po namin kasama si Brother Johnson, inilagay ng Panginoon sa ibang bakuran. Pero alam ko po na ikaw inakita ni Brother Johnson sa Facebook. At salamat po hanggang ngayon nandito ka kasama namin. Amen po. Naisip ko lang Purihin po ang yun Diyos. si Brother John. Amen. Oh, Amen po. amen. Purihin po ang Sister B, Diyos. meron ka po pong kaunting saglit? Meron ka po? O Yes po. magpapahinga ka na po? Kayo po, sige, okay lang po. Ako muna Nakaano naman po ako. Apo. Bibilis-bilisan ko po ang aking kuhan. Amen Ako po po. talaga ay ang yung pong sinabi mong pang-apat, yung po na may nabasa ko rin, yung sinabi mo po yung mag-approach si Lord ng sincere. Dahil yung tunay na nasa kalooban talaga sinasabi ko. Sabi ko, Lord, bakit naman sa iba ang bait mo, sa akin ay hindi? Yung ba pag ako naiinip, sis, Lord, pagod na ako. Itawid mo na ako sa aking kalalagayan. Nasadsad na ang aking Christian love. At ang akin ngayon ikinagagalak sa Panginoon, mga kapatid. Kaysa mag-isip pa ako ng kung ano-ano na ako'y nasabi ng iba pagka may karamdaman, may parusa. No, sis, hindi ko iniisip na yung ngayon dahil salamat sa salita ng Diyos at sa ating pagbabahagi na. Pero sis, isang bagay ang tiyak. In His time, talagang grabe yung pinagdaanan ko. Ang tagal-tagal kong nanalangin, maraming taon. In His time, in His perfect time. Ayun po. Tsaka sis, meron po mga samahan, halimbawa po may mga, na talagang hanggang sa huling hininga, alam niyo po sis yun, hanggang sa huling hininga, hihingi lagi ng gabay at pamamatnubay, lalo when it comes to relationship, unang-unay sa pamilyang kadugo at sa kapatiran. Salamat po si Sir B. Ano po? At pangalawa po yung nagpapasalamat ako sa Panginoon na actually, nagpunta po dito yung taga Milan. Sabi ko, hindi na ako makikibanding sa kanila. Dahil ako hanggang alas 6, mamamalansya, daming pinalansya, tapos gagala. Sabi ko pong gayon. Pero, may nagpaalaala din sa akin, kagamisan laang naman. Dahil nga po iniiwasan ko yung puyat, mahina ako sa puwet, nangangalumata ako sa kinabukasan. Pero purihin ang Diyos, Sister B.
Ang dami namin nahihikap namin yung Portana de Trevi. Hindi ko pa narating yun sa buong buhay ko dito. Tagal-tagal ko na dito, ha? Ang ganda-ganda nga pala nung pinupunta ng mga turista na yun. Portana de Trevi, Coliseo sa gabi. Ang ganda pala ng Roma sa gabi dahil ng mga ilaw. Tapos ang daming tao. Imagine niyo sis yun. Tagal ko na dito, hindi ko pa nakita. Tapos kinabukasan sis ng linggo, bibilisan ko na po dahil nga po nagpunta rito sa Roma, ang taga Milan, Sister Arlette, dahil uwi na po siya, Sister Elsie, Sister Seni, ano po sis, nung umaga po sis, dahil may nagsabi pong, ipasyal natin sila sa Major Basilica, hindi lang po kami nakapunta sa St. Peter dahil malayo po yun eh. Ang napuntahan po namin, Sister Violet, mga kapatid, yung pong si Saint Paul outside the wall, yan po Major Basilica. Tapos kay kay Saint John the Laterano. Tapos Santa Maria Maggiore. Nagpunta rin po kami, sister, dun sa Iskala Santa, yung kung sinong nais lumuhod, pag-apiyak. Tapos nagpunta po kami sa Urbana, yung kung aming lugar, nandun din po, may Eucharistic miracle din po. Doon po sa ilalim ng Sister B, yung pong balon, doon po kinuha yung ulo, tsaka yung po sa tapo din sa amin, pamilya po nila, nagmarking po yung buto ng ulo. Pinatuloy po nila sa San Pedro, no? Sa St. Peter. Tapos yung huli po, yung aming pinagbibisahan ngayon ng San Lorenzo, na doon po, pinurno, yung pong si St. Lawrence. Isipin niyo sis, ang napasya na namin. Pero hanggang gabi umuwi ako, hindi po ako napagod, Sister B. Hanggang ngayon, purihin ng Diyos. Grasya ng Panginoon. Salamat po. Kahit nakatulog na ako 2 oras. Amen. Praise God po. Salamat Amen sa po. Panginoon. Salamat. Sister Bioli, kagaya ng dati ko na po magpatuloy. Salamat po. Sige po mga kapatid, may katanungan pa po ba kayo kay Sister B? Sister Bioli, may panahon ka po, Sister Bioli. Hello. Yes po. Hindi po natugon, Sister Bioli. Brother Grover, ikaw na lang po. Brother Grover, pwede ka po. Hello po, hello. Sige po. Pwede ka po magpatuloy, kuya. Sige po, Sister Pel. Idol. Okay. Sige po, mga kapatid, sino po. po Ikaw na po. gusto magtanong si Sister B, si Sister B po yung ating papahingan na rin. Kung wala na po magtatanong, at alam po naman nating may nararamdaman si Sister B. At talaga lang, love na yan, Prince of the Bar at ang mga salita ng ating Panginoon Kristo. Amen Sige po. Amen po. Sige po, Sister B, maraming salamat po at pahinga na po kayo at maraming salamat. Walang hanggang Salamat salamat. po. Salamat Sa din mga po sa inyong lahat, mga kapatid. binibigay mo sa Sir P, amin. we love you. Thank you. Thank you, Sabi Sis sis. May. Amen. Thank you po. God bless po. Love you all. Pagaling po kayo, Sister B.